As in, dati po kasi, nung kami magkasama, hindi po siya nag-worship lead. Lalagang nagtuturo lang siya. Ako, trabaho ko po yun. Yun. Ako po sa Hosea po, ako po taga Hosea. Sample, di po, wag na. Kaya wag na po. Ano lang po, wag na po, nakakahiya eh. Wala na, hindi na po kasi nagko-practice. So dati po, kasama ko siya. So nagsimula po ako sa aking pong pagpapastor, mga 3 taon na po. Pangatlong taon ko na po ngayon. Kung di nyo po tatanong, pasensya na po kayo sa mga dalaga, hindi na po ako pwede. Taken na po ako, papakasal ko na noong December. Yan. So, 6 na buwan na po kami. Ay, hindi ko lang bilang, Ano ba yun? 8. Yan, more or less 8. 8 buwan na po kami. Nakakatuwa po yung Panginoon kasi we will talk about the supernatural blessing of God. Natuwa po ako pagpasok dito sa church ninyo. Naalala ko po yung luma kong church. Hindi po talaga ako original Hosea. Ako po'y galing sa Cavite. Napunta po ako dito kasi nag-aral po ako ng college, BS Psychology. Wow. Di wow. So nakakatuwa po kasi nung dinala po ako ng Panginoon, naghanap po ako ng local church. So tumanggap po ako sa Panginoon 2003. Katulad nyo po, hindi po madali yung pagiging buhay ng isang Kristiyano. Tama po ba? So maraming struggles, maraming kang pagdadaan ng mga problema, as in marami. But praise God, 2003 hanggang ngayon po, we are faithfully serving and following the Lord by God's grace. So ngayon po, may hawak po ako ngayon ng kabataan namin sa Maine. At kanina po, kaya nung pagkitas natin mag-worship, napangiti ako at natawa po ako kasi may nag-text po sa aking kabataan na sabi niya, kasi po yung mga nawiwin ko po sa Panginoon, to God be the glory lang po, nung ako po'y nag-aaral pa, ako po'y nakapag-win, to God be the glory, nakapag-win po ako ng 300 plus na kabataan sa aming pong iglesia. To God be the glory lang po, no? So, nandun po talaga yung heart ko to really evangelize, to really share the Lord to people. Na marami pong pagkakataon na ikaw ay nare-reject pero masaya pa rin. Bakit? Hindi mo ginagawa yung para sa church mo o para sa sarili mo, ginagawa mo yung dahil yun yung gusto ni God na gawin natin. Amen? So, ngayon po, ako po yung may hawak ng kabataan at nakakatuwa kasi talaga pong ang mga pastor po mayayaman. Sino po mga pastor dito? Mga pastora. Yan, mga mayayaman po kami. Pagdating namin sa langit. If you can read between the lines, mga kapatid. So, may nag-text po sa akin na kabataan, sabi niya, Dad, kasi yung mga nawin ko po, Dad ang tawag sa akin. So, Dad, maganda na po tayo sa Thursday. Sabi ko, Nak, bakit? Kasi more or less po, may darating tayong mga newcomers na tatanggap sa Panginoon na mga 40 plus na kabataan. College students from BS Psychology, from AB, English, from political science. Hindi namin alam kung saan dating, pero they will just come to the church at dadalhin daw nila. Sabi, magluto raw tayo. Sige, God will provide. Amen? Pag wala kang pera, o may pangangailangan ka, lagi mong isipin, God will provide. Because He is our great provider. So, bago po tayo magsimula, pwede ko po bang hingin ang iyong mga pansumandali, tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito dahil naniniwala po kami, Panginoon, kikilos ka po sa isang bagong paraan, Panginoon, na alam po namin, Lord God, na kami po lahat ay mawiwindang, kami po lahat, Lord God, ay magkakrak yung aming pong theology, Panginoon, because you are a God, Lord God, na hindi namin, Lord, pwedeng i-box. Ikaw, Lord, is a God na out of the box, Lord God. At ikaw, Lord, ay nagpapasabog ng kaisipan, ng mga ideas, ng logic, Panginoon. You are really out of the box, Lord God. Kaya, Lord, ngayon pa lamang, Panginoon, pasabugin mo ang aming mga kaisipan, pasabugin mo ang aming mga puso, Panginoon. Sa amin po mapapag-usapan ngayong pong gabing ito. Hinihiling po namin ito sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Nung ako po yung nag-aaral, I came from, siguro hindi naman, bigyan ko lang kayo konting history ka. I came from a broken family na kung may katulad kayo sa akin, nakakalungkot po yun. Napupunta ka ng church, makita mo yung parents mo,
pupunta ka ng church, mag-isa ka lang, tapos may kita mo yung parents ng ibang tao, kompleto sila. Atin sila ng church. So, it's really, dumating ako sa point na sobrang na-hurt talaga ako, pero hindi po talaga ako born again pa dati. Galing po ako sa isang kapatid natin sa isang malapit sa puso natin na religion, o na isang sect, na alam naman po natin na halos parehas lang natin, medyo meron lang sila mga Barbie, yung mga Barbie, may mga Ken. Alam niyo po yan? Yung may mga nakaganon. Yung mga nakaganon. So galing po ako doon. So dumating po ako sa point na, to the point na hindi ko po alam kung saan po ako kukuha ng aking tuition fee. Ako po ay nakapag-aral po ng simula elementary hanggang grade 6 at first year high school, tapos na. Pastor, paano ka nakapag-college? Kumuha po ako ng acceleration exam sa ALS at nakapasa po ko for first year college. So yung nagsama po sa akin, sa provision ni Lord, no, yung nagsama po sa akin, nakapasa siya ng third year high school, ako po nakapasa akong first year college. So nakapasok po ako ng first year college at sabi ko, Panginoon, wala po akong kapasidad kasi yung aking pong nanay, hindi po kami dati in good terms, nung wala pa po siya sa Panginoon. So, ang nangyari po, that time, sabi ko, Lord, wala po akong pagkukunan. I just prayed. Sino po sa inyo, kapag alam nyo yung kapasidad ninyo, nasa hangganan na kayo po na lang ay nananalangin at umaasa sa Panginoon. Ganun po yung ginawa ko. At ang nakakatawa po nun, every semester, may dumarating po na tuition fee. Every week, sige po, palakpakan si Lord. Every week, may dumarating po na baon. Every week, may dumarating na pang-project. Every week, may dumarating na pang-pamasahe. All in all po, nakakatuwa yung Panginoon kasi all throughout yung time na nag-aaral po ako, God really provides. Sabi nga po natin dito sa aking pong note, man can interfere with the natural, but no man can interfere with the supernatural. Marahil yung tao pwede niyang interfere yung mga kaya niya eh. Pwede siya mag-provide ng pera. Sabi ko nga po nung Sunday, nung ako po yung nag-preach sa aming church, madalas ang tao, kapag pera ang usapan, kanino po lumalapit? Diba? Kapag ang tao nagigipit, kay Bombay lumalapit. Yun po talaga yun. Wag na tayo po sabi ko nga dito, pag ako yung nagsalita, real talk. Sabi mo sa katabi mo, real talk. Kumaga, usapang talagang alam mong buhay. Di po ba? Amen? Minsan, bilang isang Kristiyano, kapag tayo dumarating na sa point na yung hangganan natin nandun na at wala ka ng pambayad ng kung ano-ano, wala nang pambaon si anak, wala nang pambayad ng upa, wala nang pambayad ng kuryente, tubig, wala nang pambaon, etc., wala nang panload. So, iisip muna natin, bago tayo lumapit sa Panginoon, lumalapit muna tayo kay Bombay. Minsan kay kapatid, baka meron ka naman dyang 100, baka pwede makahiram. Okay lang naman yun. Pero sana po ibabalik ninyo. Kasi meron po kaming kakilala na kapag po nanghihiram ng pera, wala na pong balikan. Sabi ko po doon sa kapatid, bro, sana dumating ka sa point na, hindi, ako po ganun ako medyo ako po straightforward din. Sabi ko, hindi ko naman sinasabing masama manghiram. Ang sinasabi ko, masama yung hindi magbayad. Iba po yung hingi sa hiram. Sabi mo sa katabi mo, iba yung hingi sa hiram. So, kailangan po, mga kapatid, kapag tayo nang hiram ng pera, yun po yung ating binabalik. Pastor, bakit puro pera usapan natin? Provision Ano po ba yung nasa isip nyo pag sinabi natin na blessing, provision? Ano po ba yung number one na isip natin? Di po ba finance? Di po ba bukod sa kalusugan, bukod sa salvation, number one na naiisip natin talaga yung totoo, pangangailangan natin pera? Ang tanong ko po, paano ka kakain kung walang pera? Paano ka magbabayad ng tubig, kuryente kung wala kang pera? Paano ka makakapunta dito kung wala kang pera? Pastor, dyan lang bahay namin. Sige na. Ikaw na. So makikita po natin mga kapatid, minsan dumarating tayo sa point na talagang yung hangganan natin, dumarating tayo sa hangganan natin at doon pumapasok ang Panginoon. Minsan po kasi sa buhay natin, inuuna natin yung ating mga sarili compared doon sa alam naman natin na ang Diyos kaya mag-provide ng lahat ng pangangailangan natin. Sabi po niya doon sa kanyang salita sa Matthew, sabi bakit daw tayo nag-aalala?
Tapi kaming katabi mo, bakit ka nag-aalala? Sabi nga nun, mas mahalaga pa raw tayo kaysa sa ibon. Merong mukhang ibon, may mukhang kabayo, pero hindi ka kabayo, di ka ibon. Ikaw ay tao. Nilikha ka sa wangis at sa pag-uugali ng Diyos. So, what we receive through supernatural means, no man can take it away from us. There are instances in the Bible where God passed by the natural not to meet human needs. God has given us the supernatural to compensate for what the natural cannot provide. Tama naman yun. Wala kang pambayad ng kuryente, biglang nagkaroon ka ng pera, out of nowhere. Sino sa inyo nagkaroon na kayo ng money miracle? Amen? Alam mo, wala kang pambayad. Biglang pagkadukot mong gano'n, may pera. Hindi po ako madalas sa pera eh. Madalas po ako sa pagkain. Nagmumultiply, promise. May ilang beses na po yun. Ako po kasi mahilig ako sa biskwit. Yan, mahilig ako sa biskwit. So, alam ko po, yung pag bumibili ka ng biskwit, syempre alam mo kung ilan na yung nakain mo. Tama po ba? So, sabi kong gano'n sa Panginoon, 3 na lang yung biskwit ko. Ang lakas ko kumain. Minsan po kasi, minsan 3 sa isang kainan. Minsan, yan, kaya lumalaki tiyan mo, Pastor. So, habang pong nandun ako, sabi ko, Lord, nagpipray ako. Sabi ko, Lord, patay. Wala pang paparating. Sabi ko, I just prayed. Tapos pati kape, pinagpipray ko rin yung kape, mga sachet. Pag meron kayong 3-in-1 sa bahay, pag-pray ninyo. Kasi marami kaming history na nangyayari po sa amin yon. So, nag-pray ako ngayon. Nagulat po ako, pagkatapos ng praise and worship namin, soaking night po namin yon. Worship night namin. Pag akyat ko po dun sa taas, pagtingin ko sa drawer ko, yung 3 po naging 5. Tapos yung 2 po na iwan na kape, naging 3. Bali po, ang nangyari, nadagdagan lang ng 1. Nakakatuwa po noon, mga kapatid, ang gusto ko pong sabihin, si Lord, kaya niyang i-extend yung mga kulang sa atin. Kung di po ako nagkakamali, tama ba yung Pastor? May pinag-pray ka, bigasan ninyo. Pastor Emma, naranasan niya. Pinag-pray niya yung bigasan lang, wala silang bigas. Tapos pagkatingin ng nanay niya, just out of nowhere. Pastor, paano mo ipapaliwanag yun? Hindi po natin kayang ipaliwanag yun. Sabi nga natin, sabi ni God, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. So, ibig sabihin po nung kailangan mo lang magtiwala, kailangan mo lang manampalataya na si God merong mabuting plano para sa iyo. Jeremiah 29:11, sabi doon, ano po sabi doon? For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to, plans to give you open future. Ibig sabihin, lahat ng mabubuting bagay na nangyayari sa atin, lahat ng mabubuting bagay na binibigay sa atin ng Panginoon, is, hindi niya i-withhold, sabi niya sa salita niya. Ibig sabihin po nun, mag-expect ka na ngayong gabi. One time po nag-preach ako sa Kalumpit, kila Pastora Maricel, doon po sa CCWC. Alam ko po, meron dito CCWC rin dito. So, dito naman is Kamarin. Doon Kalumpit po, nag-preach ako. Tapos habang nagpe-preach ako, sabi ko, may nararamdaman ako sa heart ko. Meron dito, makakuha kayo ng money miracle. Sinasabi ko rin po sa inyo. Parang wala, habang po nagsasalita ako, mga kapatid, eto po yung kwento. During nagsasalita ako, wala mo nang tumitingin. Nagulat na lamang po sila pagkatapos namin, nung pagdukot nung isang kapatid, isang tatay, nakakuha po siya ng 500. Hindi ko po alam kung sino magkakaroon sa inyo o pag uwi nyo ng bahay, hindi ko po alam. Pero naniniwala po ko, kung gusto, yes, amen, i-claim mo na. One time po nanonood ako ng YouTube. Yan, pa lang ako. Ano ba yan? Na-excite ako eh. Introduction pa lang ako. One time nanonood po ako sa YouTube. Kaya sabi ko sa aking mga kapatid, huwag kayong liliban ng gawain. Ngayon ko lang naintindihan yung sinabi ni Apostol Pablo na huwag niyong kakaligtaan yung mga gawain. Amen? Naintindihan ko po yun nung napanood ko po itong video na to. Habang pong yung pastor nagpipreach. Amen? Habang yung pastor nagpipreach powerfully, bigla pong umulan ng dolyares. Kinilabutan ako. Hindi ko alam kung kanina po, papunta ako dito, ini-imagine ko, paano kaya kung habang nagsasalita ako, umulan ng 1,000. Hindi ko po maintindihan sa aking puso, pero naniniwala po may matinding gagawin ng Panginoon.
Papunta po ako dito, ini-imagine ko. Minsan po kasi yung faith nagkakamyan sa imagination mo. Kaya ewan ko kung napag-aralan niyo yan dito, kung napag-aralan niya, pero minsan ini-imagine mo pa lang, yun na rin yung gustong gawin ng Panginoon. Sabi ko, Lord, paano kaya kung gawin mo rin dito? Sa oras na may nagpipreach itong isang pastor, kahit na hindi sa oras ko, bigla may malaglag na pera. At sabihin ng Panginoon sa'yo, katulad nung babasahin ko ngayon, Exodus 16, verse 4 to 6. Pasok tayo doon. The instances of the supernatural provision in the Bible. Ito yung mga ibang mga bagay, bigyan natin yung mga ibang kwento na kung saan pinakita ng Panginoon yung kanyang pagkilos. Exodus chapter 16, verse 4 to 6. Sasabihin po ng Panginoon, habang umuulan ng pera, kunin nyo lang yung kailangan ninyo. Magkano ba kailangan mo? Hindi ko alam, 10,000, 12,000, 20,000? Pampagawa ng magandang church? 1 million? Pampa-aircon ng church? Pambili ng sasakyan ng church? Wow! Ano pa? Pampagawa ng magandang school? Amen. Kasi kanina po, habang nag-worship po tayo, nakita ko po yung langit. Bumukas yung langit, tapos dumaloy po yung malinaw na tubig, pababa po dito. And I believe God is opening up His throne for this church. Na sobrang ibubuhos ni Lord yung kanyang pagpapala sa church na ito dahil nakita niya yung mga puso ng mga uhaw at gutom para sa kanyang presensya. Woo! Sabi dito, basahin natin. Then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven for you. The people are to go out each day and gather enough for that day. In this way, I will test them and see whether they will follow my instruction. Next verse. On the 6th day, they are to prepare what they bring in, and that is to be twice as much as they gathered on the other day. So Moses and Aaron said to all the Israelites, in the evening, you will know that it was the Lord who brought you out of Egypt. Out of nowhere. Pung, pung, pung. Nung ako po'y kinasal, ito po'y by faith. Nung kami po'y kinasal, alam niya ni Pastor Emma, kinento ko sa kanya. Nung kami po'y kinasal, nagpray kami sa Panginoon. Sabi po namin sa Panginoon, Lord, gusto na po namin mag-settle down. Tapos sabi sa amin ng Panginoon, go. Nung ako po yung nag-pray, sabi ni Lord, go. Nung nag-pray po ang aking asawa, napakaganda kong asawa na sana po kasama ko ngayon. Kaso tulog siya eh. Kasi ang pasok niya po sa call center. Nag-shift na po siya. Siya is SPED teacher. Huwag niyo na akong tingnan, di ako SPED. Kaya ako pala nagustuhan, pastor eh. Hindi po, hindi. So, sabi, kaya, budoy. So, minsan po, mga kapatid, sabi ko nga sa kanya, sabi ko, sige, next time ka na lang sumama. So, sana po, sa susunod, kung may pagkakataon ulit, at maimbitahan tayo, maisama ko na po siya. So, sabi ko po gano'n sa asawa ko, sabi sa akin ni Lord, go na raw tayo. Tapos sabi din sa asawa ko, actually, nag-pray din ako, sabi ni Lord, go na. Tapos sumunod po, nag-pray ulit kami. O di nag-decide kami. Ngayon, nag-isip po kami, sabi namin, Lord, paano yun? Sino po yung gagastos? So we prayed. Magkahiwalay, nagpipray kami. Tapos sabi ng Panginoon po sa amin, just go, ako bahala. Sabi po ng Panginoon sa akin, no, sa akin pong asawa, sabi rin ng Panginoon, sige go, ako bahala. So parehas kami. Sabi ng asawa ko, paano yun? Sinong gagastos? Sabi ko pong gano'n, di si Lord. Sabi po ni God kung ano yung pangako ni Lord, tayuan mo. Kapag sinabi ni God, yes, yes. Let your be yes, yes, and your no, no. Sabi po ng Panginoon. So, I go yes. Sabi kong gano'n sa kanya. So, ito na po, malapit na. November na. Wala pang pera. December kami kinasal, December 21. So, sabi kong gano'n, Lord, paano ba to? Wala pang pera. At nakakagulat po ganito. Yung kanya pong kapatid na nasa abroad, ito po yung kanyang kapatid na nasa abroad, nung nalaman po ikakasal kami, nagpadala ng 40,000. Wala kaming pera, as in, alam ni Lord yan, wala kaming ni singkunduling po. Sabi nga rin, paano tayo magpapakasal, wala tayong pera sa account. Wala nga kaming account eh. Sabi ko, totoo po yun. Ulitin ko, alam niyo po yung buhay ng mga pastor, mayayaman kami. Read between the lines. Kaya sabi ko ganun, sabi ko, Lord, nagtitiwala lang ako sa iyo. At nakakagulat po, nung kinasal na po kami, yung kapatid niya po na nasa abroad, nagpadala ulit, 20,000.
At di pa po natapos doon. Sabi po nung asawa ko nung tapos na yung wedding, sabi po niya, naku patay, mukhang kulang ata. Gumanon po siya. Sabi ko ganun, kasi hinayaan ko po siya, bahala ka magbilang. Basta doon muna ako sa labas, bahala na si Lord dyan. So, ganun po kasi ako eh. Sabi ko, Lord, may problema ako. Sabi natin, wala tayong di kayang pagsubok. Bahala ka dyan, sagot mo ko, anak mo ko eh. Yun ang pananampalataya ng isang anak ng Diyos. Tay, sagot mo ko. Anak mo ko eh. So sabi kong ganun, Lord, bahala ka na dyan. So, nung pagkapasok ko doon, sabi ng asawa ko, naku, paano yan mukhang kulang? Magkano pa ba kailangan natin? Kailangan natin magbayad ng 80,000. Napaupo po ako. Parang gusto ko, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sabi ko, ganun, Lord, 80. Sabi ko, Lord, paano ba to? So, sa labas ako, kalma lang, kalma, tiwala lang sa Panginoon. Pagpasok ko po ulit, nagulat yung asawa ko. Sabi niya sa akin, hindi ko alam kung paano nangyari, pero nagsobra. Alam niyo po kung magkano yung natira sa amin? Yung 80,000 that night na bayaran namin, tapos may natira pa po sa amin na 80,000. Kaya kung may plano ko yung iba dyan, huwag na kayong, minsan si Lord, gugulatin ka eh. Sabi ni Lord, parang, ayoko ng sapat ka lang eh, gusto ko sobra-sobra eh. Pag nagbuhos si Lord ng pagpapala sa iyo at sa akin, sobra-sobra, ayaw niya ng sapat. Sabi niya, siksik, liglig, at nag-uumapaw, walang sukat kalalagyan sa buhay natin. Amen? Kaya pag sapat, hindi kalooban ni Lord yon. Gusto ni Lord, nag-uumapaw ka sa pagpapala. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Sabi po doon, out of nowhere, yung mana po biglang lumabas dahil nangangailangan yung mga disciples, yung nangangailangan yung mga Israelites, nagugutom sila. Ang tanong ko po, sino ba sa inyo nagugutom kayo ngayon? Check nyo po yung mga ninyo, baka mamaya biglang may lumabas na pera dyan, o baka biglang may lumabas na pagkain dyan. Pagdukot mong gano'n, may yum burger. Wow, paano nagkasya yun? Supernatural. Paglabas mo dito, may yellow cab. Galing dito sa galing dito sa bulsa mo. Ang lupit mo nun. Sa may pocket ni Doraemon. Sometimes, si Lord, papasabugin niya talaga yung isip mo eh. Hindi mo siya pwedeng i-contain na, ay, hindi kalooban ni Lord yan, ay, hindi si God yan. Pag binasa mo yung Biblia, puro supernatural. Amen? Ano pa? 1 Kings chapter 17, verse 1 to 7. God fed Elijah during the famine through the ravens. At naalala ko po, ewan ko kung na-share dito nung aming Pastor Cesar noong last week, yung pusa. Na-share niya yung pusa? Yung pusa, yung kay Pastor Nad naman, daga, tama ba? Aso, tsaka ibon. So yung pagpasok daw nung pera, inis na inis siya tuwing umaga doon sa dati niyang bahay. So share ko na lang, no? Pagpasok daw ng mga ibon, yung ibon umiipot doon sa may kanilang higaan. Yung aso, kinakalat yung basura, tapos yung daga, syempre, ayaw natin ang daga. So, nung atimo isang araw, nagdesisyon siya na, papatayin ko na nga to, papaalisin ko na. Magulat po siya, pagpasok ng ibon, tapos biglang lumabas, pagdating ng ibon doon sa may kanyang kama, may iniwan na 1,000. Yung aso po doon sa after, hindi po nagkalat yung aso, pumunta lang po yung aso, may nilapag daw na 1,000 rin doon sa harapan ng pinto. At yung daga raw, may nakita siyang daga, kagat-kagat na 1,000. So ngayon po, ang tanong ko sa inyo, at yung pusa nung kay Pastor Cesar, may nakadikit na 1,000. At ang tanong ko po sa inyo ngayon, yung pangangailangan po ba natin, hindi kayang i-meet ni Lord supernaturally? So kung dati po, amen, sabi po doon, Jesus is the same today, yesterday, and forever. Kung si Lord gumawa dati ng himala, dati nung panahon nila, nung presently gumawa siya, gagawa rin po siya ngayon at bukas. So ibig sabihin mga kapatid, wag lang natin limitahan si Lord dun sa mga dating experience natin. Ay, grabe yung kwento ni Pastor, buti pa si Pastor. Wag kang, ano po ba sabihin ko, wag ka lang manatili na nakikinig, kundi mangarap ka na ikaw makaranas din. Kahit sa biblical times, sabi ko walang paborito si Lord, lahat mahal niya. Kasi kung ako po, paborito ako ni Lord, kawawa naman kayo. Para ako na lang yung minahal ni Lord. Sa akin na lang lahat yung blessing ni God. Hindi po, sa ating lahat, God, mahal tayo lahat ng Panginoon, wala siyang paborito sa atin, kasi anak niya tayo lahat. Tama po yun, minsan sasabihin natin, paborito ako ni Lord, okay lang yun.
Pero alam mo rin sa sarili mo na yung katabi mo o yung kapatid mo, paborito rin sila ni God. Lahat tayo paborito ni God. Kasi mga anak niya tayo. Meron po ba kayong anak na hindi nyo paborito? Kung meron kayong anak, baguhin nyo na po yung pag-iisip ninyo. Dapat po lahat ng anak natin paborito. Ako po, nung ako'y bata pa, naranasan ko po yun. Yung aking pong tatay, ako lang po kasi nag-iisang lalaki, ako po yung panganay. Sabi po nila, kalimitan daw ng mga nagiging pastor at mga leaders, mga panganay tsaka mga bunso. Kaya kung bunso ka at panganay ka, alam mo na. Hindi, joke lang. Paano kung pangalawa ako? Malay mo, pwede rin, may chance. May chance. Di ba? So sabi ko pong gano'n, nakita ko po talaga na yung nanay ko, mas mahal niya yung kapatid kong bunso, yung tatay ko, mas mahal yung kapatid kong pangalawa, yung lola ko, mas mahal niya yung bunso. So na-left out po ako. Kaya nangyari po sa akin, nagrebelde ako. So mga kapatid, kung gusto niyo ng fairness, parang ganito lang yun eh. God, siya mahal mo, bakit siya nagpo-provide ka, ta sa akin hindi? May takdang panahon, sabi nga ni Lola ni Dora, sa takdang panahon. Amen? Babala. Di ba? Mga kapatid, sa takdang panahon, malay mo hindi pa ito yung time mo para mangyari sa yun. Kasi minsan kasi mga kapatid, yung mga supernatural, tama naman po, kailangan natin yun. Pero minsan, sa sobrang kaka-expect natin ng supernatural, sa Panginoon, naiinggit ka na dyan sa katabi mo, at sa sobrang pagkakainggit mo sa Kanya, naiinis ka na. Minsan pag si kapatid na naman nagsasalita. Di ba? Minsan ganun eh. Bakit siya lang ba mahal ni Lord? Minsan totoo po yan, may narinig akong ganun. Nagpapatotoo dito, grabe. Grabe yung ginagawa ng Panginoon sa akin, tapos may nagsalita, Pastor, siya lang ba'y mahal ng Panginoon? Sabi ko sa kanya, darating din yung oras mo. Malay mo, iba lang yung move sa'yo ni God. O ngayon po, powerfully, ginagamit siya sa one-on-one evangelism. Amen? Kung di man mag-work si Lord supernatural sa'yo, mag-work si Lord through dyan sa mga katabi mo. Kasi, ako naniniwala ko may mga tao na supernaturally na nagpo-flow sila eh. Di ba nakita natin, nabasa natin sa Bible, even to si Elijah. Pero yung sumunod, hindi nyo naman nakita, may mga nagdala ulit eh. So makikita natin mga kapatid, okay yan, supernatural. That's very good. Pastor, paano pag walang supernatural? Sige nga. Naku, Pastor, ginulo mo kami ah. Di po ba? Ang tanong ko po, lagi po ba dumarating yung supernatural sa atin? Yung totoo. Iba to. Di ba minsan yung dumarating nating supernatural, di dumarating? Yes or no? Yes. Kahit po sa akin, hindi dumarating. Agad-agad. Pero ako po, sabi kong ganun, ako po personally, yung faith ko, hindi dun sa ginagawa ni God, kundi yung faith ko na kay God. Kasi kung dun lang sa ginagawa ni God, malulungkot ka, magtatampo ka. Pero kung ang pananampalataya mo na kay God, alam mo, in His time, it is all perfect. Doon ka magtitiwala. Hindi ka magtitiwala doon sa kaya lang ibigay ng Panginoon sa'yo, kundi magtitiwala ka sa mismo nagbibigay. Amen? Kasi para wag ka malungkot, Lord, alam ko darating yung time ko. This is your time to shine. Eto na yun. Di ba? Wag ka malulungkot kung yung kapatid naririnig mo, ang dami niyang supernatural na encounters, darating ka rin doon. Wag ka lang tumingin doon sa supernatural, tumingin ka doon sa nagbibigay ng supernatural. Kasi yun yung source eh. Amen? Di ba? Katulad po ng ating solar system, kaya po tayo nagiging balanse dahil may araw. Kung walang araw, lahat po tayo babagsak. Ganon din po tayo. Kung wala sa sentro na ng buhay natin si God, kung lahat lang nung ginagawa niya, kapag wala na pong ginagawa si Lord, aalis na po tayo sa pananampalataya. Pero kung ang pananampalataya natin at yung pag-ibig natin, wala doon sa ginagawa lang ni God, kundi na kay God, kahit anong mangyari, hindi ka aalis. Mamahalin mo si God kahit anong mangyari. Amen? Kahit marami pang bumabati ko sa'yo. Sabi ko nga po nung last week nung ako po yung nag-preach nung Sunday. Sabi ko, marami dyan, sabi nga ng Bible, marami sa atin babatikos kasi may una pang bumatikos kay Lord. Supernatural, gumagawa si Lord, tapos sasabihin nila, devil. Tama po ba? Uy, mga baliw yan, demonic yan. O sige, kayo na maayos. Pero hindi po natin alam,
ito pong ginagawa natin, sabi ko nga po, I just pray na yung mga taong close sa revival po na tinatanggap natin, ma-open po sila. Kasi they are missing half of their life. Grabe yung experience, grabe yung nararanasan natin, grabe yung mga nakikita nating himala. And yun po yung pag-pray natin. Huwag natin sila i-condemn. Kung tayo kino-condemn nila, mahalin po natin sila. And that's how God is. So sabi ko po dito, next, sabi niya 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7. God helped the widow to clear her debts through supernatural means. Sino po may utang sa inyo? Totoong usapan tayo. Sino po dito may mga utang kayo? Oh, sabi dito sa 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7, supernaturally. Basahin natin 'yon. Supernaturally, tinanggal daw ni God yung pagkakautang ng widow. Yan, ganyan dapat. Thank you, Lord. I-claim mo na. Bukas na bukas din, mababayaran mo na lahat ng utang mo. May sobra pa. Sabi niya dito, so King Solomon, 2 Kings bro, second. Yan, second. 2 Kings chapter 4 verse, yan. The wife of the man from the company of the prophets cried out to Elisha, your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slave. Oh, kakalungkot po dati. Pag di ka nakabayad, gagawin kang alipin. Elisha replied to her, how can I help you? Tell me, what do you have in your house? Your servant has nothing there at all. She said, except a little oil. So next, Elisha said, go around and ask all of your neighbors for an empty jar. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars and as each is filled, put it on one side. She left him. Tama ba? Okay. She left him and afterward shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her and she kept pouring. Okay. When all the jars were all full, she had said to her son, bring me the other one, but he replied, there is not a jar left. Then the oil stopped flowing. She went and told the man of God, and she said, go sell the oil and pay your debts. You and your sons can live on what is left. Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Walang pera, dumating si God, binigyan sila ng pagkakakitaan, and that's it, nabayaran nila lahat ng utang nila. Kung may utang ka ngayon, maniwala ka sa Panginoon na kalooban ni Lord na wala kang utang. Zero yung utang natin. Kumbaga, mga kapatid, hindi tayo yung mangungutang, kundi sila yung mangungutang sa atin. Amen? Why? Because mga anak po tayo ng Diyos. Mahal po niya tayo. At ang tatay natin sa langit, mayaman. Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Woo! Luke chapter 5, verse 1 to 9. Jesus helped Peter to catch fish through supernatural means. Wala ka bang trabaho? Nakatuwa ako eh. Minsan, yung asawa ko po, na nagkaroon siya ng, nakakalungkot po kasi nalaglagan po kami ng anak. Yan. Nabuntis po siya nung May, nalaglagan po kami ng anak. So, nakakalungkot yun bilang isang tatay. So, nangyari po, hindi muna siya inatake ng kanyang depression, pero nung last month, or etong first month, nung weeks, nung months, inatake po siya nagkaroon po siya ng postpartum depression. Kung hindi nyo po alam yun po yung mga nangyayari kapag kayo ay nanganganak sa mga babae. Yung parang nagkakaroon kayo ng depression, yung sobrang didepress ka, sobrang emotional ka, kahit sa mga simpleng bagay. So, konting facts. Yan, science. So, inatake po siya noon. So, pag-uwi ko po after ko mag-preach nung last Sunday, pag-uwi ko pong gano'n, nung last Sunday, pag-uwi ko po, kumain kami, natulog ako, nauna ako matulog, tapos tumabi po siya sa akin, yumakap. Pag-yakap niya po sa akin, iyak po siya ng iyak. Sabi kong gano'n, hindi ko alam yung gagawin ko. Sabi ko lang sa kanya, huwag ka na umiyak, tumahimik ka na. Hindi, ginanong ko po siya. Pero until such time na-realize ko, sabi ko mukhang dumadaan siya sa postpartum. So sabi ko dun sa kanya, umalis ka na dyan sa trabaho mo, mag-resign ka na sa call center, sa training mo, kasi may training po sila, sabi mo hindi mo na kaya. So nakakatawa po ito mga kapatid. Sinabi niya po yun. Pero alam niyo po, sinabi sa kanya so may team leader siya, sabi, sige, kausapin mo yung manager. Alam niyo po ba yung manager yung nakiusap na wag po siyang umalis?
Sabi po nung manager sa kanya, kung kaya mo kung kaya mo mag-leave ng isang buwan, mag-leave ka ng isang buwan. O kung kulang pa isang buwan, dadagdagan ko, huwag ka lang umalis. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Mga kapatid, minsan hindi na ikaw yung naghahanap ng trabaho, ikaw na yung hinahabol ng trabaho. Hindi na, katulad ni Pedro, hanap siya ng hanap. Yun yung kwento dito sa Luke chapter 5 verse 1 to 9. Yun yung kwento dito, nangingisda siya, tapos wala siyang makuha. Tama po ba? Basahin natin. One day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, hindi talaga ako magaling sa mga ganun. With the people crowding around him and listening to the word of God, he saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats and one belonging to Simon and asked him to put out a little from shore. Yes. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep water and let down the nets for a catch." Next. Yan. Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." When they had done so, they caught so much large number of fish that their nets began to break. Next. So they signaled their partners in the boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, I am a sinful man." So 9, for he and his companions were astonished and at the catch of the fish they had taken. So isipin mo na lang, si Lord hindi siya mangingisda, tama po ba? Lord, para siguro iniisip nito ni Pedro, pumasok sa kanyang kaisipan, Lord, mas master ako dito. Ikaw, alam ko, karpintero ka eh. Tama po ba? Si Lord, ang trabaho ni Lord, karpintero. Kasi si Joseph, karpintero, yung kanyang tatay. No? Haba po si Lord, isipin mo siguro, Lord, ikaw karpintero ka. Ako mangingisda ako, eto na yung kinabubuhay ko. Tapos sasabihin mo sa akin, itapon ko dito yung lambat ko. Ano po yung nakikita natin dito? Pagtitiwala sa Panginoon. Haba po nagtitiwala ka sa Panginoon, kahit saan kanya dalhin, hindi ka po niya pababayaan. Nung una po nagtrabaho yung aking misis sa may SPED Center, ang dapat minimum na sahod niya lamang po is 10,000. Nagulat po kami kasi pinasahod po siya nung aming naging ninang na namin yun. Pinasahod po siya. First time niya na pumasok, pinasahod po siya agad ng 18,000. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Provision. Yun yung mga hindi mo ine-expect na sasabihin mo, Lord, eto lang yun eh. Kasi Lord, wala talaga eh. Tapos habang nagtitiwala ka sa Panginoon, iaangat ka niya. Hindi ka pababayaan ni God. Yun po yung malinaw po. Kung ano yung pangangailangan mo, hindi lang bibigay ni God, sosobrahan niya pa. Matthew chapter 17, verse 24 to 27. Yan po yung mga kwento, iilan lamang po yan. Provided money for paying tax through supernatural means. Yan, pagpipay raw ng tax. Parang katulad din po yan sa kanyang pinagkakautangan. Isipin mo na lang, dyan po nagsimula. Ayon po sa aming Pastor Paul. Sabi po niya, dyan niya raw yan una nakita eh. Yung money miracle daw sa Bible, sabi niya. Yung aming pong tatay, si Pastor Paul. Sabi niya po dito, after Jesus and his disciples arrived in Capernaum, the collectors of the drachma, baka mamaya kasi magkamali ako dito. Pasensya na kayo, mahalin nyo pa rin ako ha. Drachma tax came to Peter and asked, "Doesn't your teacher pay the temple tax?" "Yes, he does," he replied. When Peter came into the house, Jesus was the first to speak. "What do you think, Simon?" he asked. From whom do the kings of the earth collect duty and taxes? From their own sons or from others?" "From others," Peter answered. "Then the sons are exempt." Jesus said to him. Tama ba? Okay, tama. "But so that we may not offend them, go to the lake and throw out your line. Take the first fish you catch, open its mouth,
and you will find a 4 drachma coin. Take it and give it to them for my tax and yours. So imagine niyo lang, diyan po raw nagsimula yung money miracle. So yan, kung nag-iisip kayo, bakit, may magsabi sa inyo, hindi naman totoo yung money miracle, pabasa niyo po sa kanya. I-save niyo po. Promise. Diyan po siya maniniwala na dati pa po, supernaturally, kumikilos na si Lord. Kahit sa New Testament. Sabihin kasi nila, mga himala kasi niya, nasa Old Testament yun eh. Hindi po, marami ka rin mababasa sa New Testament. So imagine niyo na lamang po, yung pusa, daga, try niyo po ipis, may magdala sa inyo. Ano yung gusto? Kuneho. Naalala ko rin po, ewan ko yung kwento rin ni, yung pastor po namin kasi yun, si Pastor Rad, marami siyang kwento. Yan, ng mga ganun puro pagkain. Kaya pag tiningnan niyo po, mas mataba po siya sa akin. Imagine niyo na lang po, mas mataba siya, mas maputi siya ng konti, mas gwapo po siya. Yun. So, meron po siyang kwento na parang gusto niya ata nila ng alimango na pagkain, no? Tama na ulam. Tapos, after po nagpray lang siya, kasi mahilig po siya, yan, pag nagsusoking kayo, may mga himalang nangyayari. Kaya matuto po tayo mag-soak. Wag mong orasan si Lord. So, after niya mag-soak, nagulat daw po siya, pagbukas niya ng pinto, tama ba may 5 o 6 na alimasag daw, alimango na papasok daw sa loob ng bahay nila. Hello? Means, Pastor Emma, naranasan niya yan. Ako po, personally, pagkain, Lord, gusto ko ng spaghetti. Ako po, naranasan ko yun. Ulitin ko po, yung mga pastor ninyo, mayayaman. Kaya pagdaan ko ng fast food, pagdaan ko ng Jollibee, ay wow, ang sarap ng spaghetti ah. Wow, sabi ko, kaso ang yaman kasi ng pastor yaman kasi ng mga pastor. Yan. I-declare tayo ng positive sa mga pastor, wag negative. So, pagpunta ko po doon, sabi kong gano'n, pagpunta ko po doon sa bahay ng aking girlfriend ko pa siya dati, sabi po niya sa akin, nagmano po ako kay nanay, sa nanay niya. So sabi ni nanay na, kumain ka na dyan sa taas. Sabi ko, bakit po nay, ano pong meron? Nagluto ko ng spaghetti. Iniisip mo pa lang, sige, palakpakan natin si Lord. Iniisip mo pa lang, pero meron na pala nakahanda si Lord para sa'yo. Pastor Emma, nag-worship sila, mga paborito niyang ulam, tama ba yun? Mamaya may kumatok, lahat ng paborito nilang pinag-pray na ulam, pumasok, after nila mag-pray. Mga kapatid, may nangyayari once tayo nasa presensya tayo ng Panginoon palagi. Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? May 3 puntos po ako. Ito po yung aking nakita na 3 key, 3 susi para po sa supernatural provision. Number 1, seek God first. Malapit na po ako matapos, bibitawan ko lang itong 3 to. Seek God first. Before ka gumising, before ka gumawa ng kahit ano, sana every morning, bago ka matulog, o kung may mga oras ka, sana si Lord lagi muna yung nasa isip mo. Sabi niya dito, Matthew chapter 6, verse 33, But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. So sino po, paborito niyong verse yan? Siyempre, basta mga pagpapala. Di ba? Naman. Sa labas. Di ba? Dapat po ganun tayo mga kapatid, si Lord muna unahin natin. Minsan po kasi nakakalimutan natin, ginagawa po natin yung mga bagay ayon sa ating sariling lakas. Di po ba? So to the point na mapapagod tayo, tas ang huling resort natin si Lord. Tama po ba? Lord, tulungan mo ako, pagod na ako. Hindi ka sana mapapagod kung inuna mo si Lord. Amen? Seek first the King of the kingdom. And His righteousness and all of these things shall be added unto you. Meron po bang exemption? Meron po wala? Sa hingi mo sa Panginoon. And all these things. Meron po ba? Wala. Hingin mo kahit ano. Pag inuna mo si Lord, hingin mo kahit ano. Kahit gwapong boyfriend. Kahit na magandang girlfriend, kahit kotse, business, kahit magandang church, kahit magkaroon ka ng asawang pastor, praise God. Wow, amen, may gawin. Maalingaw-ngaw. Hingin mo kahit ano, name it.
Sabi ni Lord, parang ganito yung gusto sabihin sa atin ni God. Binibigyan kanya ng blank check at may pirma niya. Ilista mo kung magkano yung kailangan mo. Amen? Ganun po yung sinasabi dito. Pag inuna mo si God, may pirma na, bibigay sa yung cheque, isulat mo kung magkano kailangan mo. Mayaman si Papa na nasa langit. Ganun po si God. Kapag inuna mo si Lord, kapag inuna mo yung kaharian niya, yung katwiran niya, huwag ka na magtaka kung bakit umuulan ng pagpapala sa buhay mo. Sabi nga nung kanta. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? At huwag kang magsiselos kung yung kapatid mo pinagpapala at ikaw hindi. Baka mas inuuna niya lang si Lord. Minsan ganun yung sikreto, grabe si kapatid, grabe yung pagpapala ah. Ako po, ngayong taon na to, nag-expect kami ng bahay at lupa. In Jesus' name. Sabi ko po dun sa asawa ko, habang nagpapatuloy ka sa Panginoon, nagiging faithful ka sa Kanya, maniwala ka, darating yung time mo para pagpalain. Ang paborito pong verse, Galatians 6:9. Ang sabi niya po doon, huwag kang mapagod gumawa ng mabuti kasi sa takdang panahon, ikaw ay aani. Pwede pa 6:9. Yan. Galatians 6:9, sabi dito, nagawang sobrang anointing. Ano ba? Galatians 6:9. So, sino sa inyo, alam nyo yon? Mas maganda kasi kung babasahin natin. Lord, in Jesus' name, mapapalitan na ng bagong laptop yan. iCore 7. Yan. Anong bang gusto mong brand? Okay? iMac o iMac. So, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Habang di ka napapagod gumawa para sa Panginoon, magmahalin si God in spite na marami nananakit sa'yo, ginagawa mo na. Minsan, ganito yung mga pastor eh. Para sa mga pastor namin dito, sana medyo tataas ko lang ng konti tayo. Minsan yung mga pastor ninyo, nagbibisita na, sila pa yung nagli-lead ng worship, sila pa yung nandito sa pag-aaral, pag prayer meeting, sila pa yung nandito, tapos sila rin yung maraming chismis. Yun na, hugot pa more. #hugot. Hindi po naranasan ko kasi. At dumadaan po kasi ako sa ngayon, sa ganon. Ang nakakalungkot po, ninang pa namin. Hindi ko na sabihin, hindi nyo naman kilala, ninang pa namin. Yan si pastor, ganito yan. What? Okay lang. Sabi ko, mahal ko pa rin siya. Dahil hindi naman ni Lord nakita yung pagkukulang ko, minahal niya ako bilang ako. So mamahalin ko siya bilang siya. Kaya nga po siya, hindi siya makaharap sa akin. Kapag yung dadaan po ako doon sa kanila, bigla pong, sandali, may gagawin ako. Hindi papasok sa loob. Pero po pag ako, nyara natin po, nang, mano po. Saan ka pa? Kapag di ka punong-puno ng pagmamahal ng Panginoon, baka namura nyo na yung mga nangaano sa inyo. Diba? Pero dahil puno ka ng pag-ibig ng Panginoon, hindi kasamaan yung nanggagaling sa puso, kundi puro mabuti. Sabi nga dito, bless those who curse you. Love your enemies. At dun po yung totoong disciple ni Lord. Nakakalungkot po lang kasi yung mga pastor natin, to the point na, totoo lang po yung mga pastor natin dito, binigay nila yung buhay nila para sa Panginoon. Wala pong hinihinging kapalit, mahalin nyo o hindi nyo mahalin. Pero sana naman po, bigyan natin ng konting konsiderasyon yung ating mga pastor. Sana po panalangin natin sila. Baka mamaya kaya si pastor gumigewang-gewang sa pananampalataya kasi may parte rin po tayo, hindi natin sila pinapanalangin. Panalangin po natin mga pastor. Kung tayo pinapanalangin tayo na ating mga pastor, matuto rin po tayo, sama natin sila sa panalangin. Kahit yung simpleng protection lang. Huwag nyo na po kami pag-pray ng pagpapala. Pag-pray nyo na lang po kahit protection lang. Masaya na po kami doon. Ganun po yung mga pastor ninyo. Hindi po kami nanghihingi ng kapalit. Kahit po yung simpleng panalangin lang, mahal, okay na po sa amin. Love you, pastor. Para sa mga pastor natin, I love you. Mga pastora natin dito. Totoo po yun, mahirap, hindi po madali yung trabaho ng pastor. Pero ang masasabi ko lamang po, para sa ating mga pastor, saludo po ko. Sana po, ganun tayo lagi. Sabi ko nga po kung tayo titingin sa labas, alam naman natin ang ating mga pastor, mayayaman talaga. Huwag niyo naman tingin na, wala na nga si pastor. Yung sapatos nga ni pastor, sira-sira na, ayaw mo man lang bilan. Kunyari, pastor, ito yung goma, tali mo.
Dami mong pera, no? Pagdaan mo ngayon, ay, pastor, grabe naglalakad lang kayo. Oo kapatid, ikaw ngayon may sasakyan ka na. Si pastor, wala pa rin, hanggang ngayon, naglalakad pa rin. Tapos nakita mo ngayon, pastor, saan po ay papunta? Ay, papunta akong church. O sige, kita na lang mo tayo, bye-bye. Imbis na isabay mo man lang si pastor, hindi mo maisabay. Hindi po ako galit. Hugot lang, hindi rin. Gusto ko lang po makita natin yung worth ng ating mga pastor. Kasi po yan po, sila po yung tatay natin sa loob po ng iglesia. Kaya nga po ang tawag po namin doon sa aming senior pastor, tatay. Kasi ganun po namin siya nire-respect bilang isang tatay. Sana po yung pastor natin dito, tawagin po natin na tatay. Matuto po tayong magmano. Tay! Hindi po lang yan. Bilang respect, tatay. Dad, para medyo social. Papa, daddy. Yan. So, seek first. Yan. Yung mga pastor ninyo, nagsisik first yan. Di ba? Wag naman, di naman po. Kaya yun, nahirapan tuloy ako sa buko eh. Todo ayos ako eh. Di ko rin alam kung bakit. Pero mas nauna po siya. At medyo matanda naman ako ng konti sa kanya, pa 29 na kasi ako. Yan, medyo matanda lang ako konti sa kanya. Pero nauna siya talagang maging si... Kung kilala niyo po sa Dragon Ball, kilala niyo po yung Dragon Ball, si Vegeta. Prince Vegeta po yan. Siya po si Prince Vegeta. Joke lang ako, sir. Love you. Yan. So, balik tayo doon, no? Pinatawa ko lang kayo. Gusto ko lamang i-uplift yung mga pastor natin. Kasi, first and foremost po, sila yung unang gumagawa nito. They seek first the kingdom of God. They seek first God. Tuwing umaga, pinapanalangin tayo nila. So, maraming salamat po mga pastor. Pwede ba natin palakpakan yung mga pastor natin? Number 2, yan. Be a generous giver. Pwedeng isa sa mga key na nakikita ko po sa supernatural provision. Be a generous giver. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Alam ko po, paborito yan dito ng mga tao mapagbigay. Tama po ba? Sabi po dito, let each man give according as he has determined in his heart, not grudgingly or under compulsion, but for God loves a cheerful giver. Yan, maging mapagbigay ka. Kapag sinabi ni Lord sa'yo, ihulog mo lahat ng laman ng wallet mo, ihulog mo. For God loves a cheerful giver. Kasi minsan po ganun natandaan ko po yung unang labas ng... nakukitan po kasi ako dati sa cellphone na yon sa Cherry Mobile na Snap. Kaso luma na yun ngayon. Nung unang labas po nun, sabi ko, wow Lord, ang ganda naman. Nung gusto ko magkaroon nun. Nung time na po yun, encounter namin. So meron po kami His Presence encounter sa church at magkakaroon po kami ulit sa October 31, November 1, 50 pesos lang po. May uwian, bring your baon. Kung gusto nyo pumunta, pwede po, paalam lang kayo sa mga pastor natin. Gusto nyo makijoin, you are free. Haba pong nandoon na offering time na, sabi po sa akin ng Panginoon, ihulog mo lahat yung nasa coin purse mo. Siyempre, alam mo naman, paglaman ng coin purse, kaya nga coin purse Sabi Lord, Lord, paano to Lord? Wala na akong ganito. Sabi Lord, magtiwala ka sa akin. Gulat po ako, di hinulog ko. Sabi ko talagang tinaktak ko Lord, wala na yan Gagamba na lang, pag ginano mo, gagamba na lang yung lalabas. Sapot na lang wala na Pero sabi ko pong gano'n sa Panginoon, sige Lord, magtitiwala ako sa'yo. Bago po matapos yung gawain, pagkatapos ng offering, bigla po may lumapit sa akin. Sabi po sa akin, Pastor, hindi ko po alam pero kanina ko pa kayo hinahanap. So, sabi niya gano'n, sabi po Lord, tanim ko raw to sa inyo. Alam niyo po ba yung tinanim niya sa cellphone sa akin, yung gusto ko pong cellphone, yung Cherry Mobile na Snap. After po nun, hindi pa, wait, there's more. Sabi nga dun sa sabi nga ng mga nasa home shopping, sabi nga nila, wait, there's more. After ko po nun, so natanggap ko po siya, siguro mga 2 weeks or 3 weeks, nag-speak po ako sa Taytay, sa isang outreach po namin sa Osea. Nag-preach po ako doon sa kabataan. Habang nagpipreach ako, sabi sa akin ng Panginoon, itanim mo yung memory card mo, pati yung cellphone mo doon sa kabataan. Tapos yung relo mo sa isa. Sabi ko, pumira ka naman, Lord, wala akong cellphone.
Sabi kong gano'n, paano yung contacts ko? Sabi ni Lord, magtiwala ka sa akin. As usual, bilang anak, kailangan magtiwala. So, tinanim ko po. Gulat na gulat yung kabataan. Sabi, ayaw niya patanggapin. Gusto niya yung mas maganda, yung brand new. Hindi, joke lang. Tinanggap niya po. Talagang tuwan-tuwa po siya, choosy ka pa. Tapos tinanggap niya rin yung relo. So sabi ko, Lord, thank you. Sabi ko, that time po, yung mga pastor na papakiusapan yan. Yan. Okay lang po na imbitahan niyo ako dito, pakiusapan niyo lang ako, okay lang. Alam niyo na po yung sinasabi ko. So yung pastor po namin doon, pinakiusapan na ako. O pastor, pwede ka ba tumulong? O alam ko na yung tulong. Yan. Sa mga pastor, alam na namin yan. We can read it. Meron kaming sariling salitaan eh. So alam na namin yon. So habang nandun po ako, naku po, sabi ko, kahit sana pumasahe, meron. Wala. Patay. Sabi ko, ako po, napakabait ko. Pag wala po akong pera, gumaganon po ako sa aking asawa. Yan, sihingi. Pwede naman ako 100, pamasahe papunta doon. So, humingi po ako. Sabi ko, patay, nag-offer pa ako. Wala nang pamasahe pa uwi. Sabi ko, ganon. So, sabi ko, Ginoo, bahala ka na sa akin. Bago po matapos yung service, may lumapit po sa akin, nagbigay sa akin ng 1,000. Hindi pa po natapos yun. Hindi pa po natapos doon. After 2 weeks, yung cellphone ko po, napalitan po ng Galaxy S4. Ano po yung gusto kong sabihin dito, mga kapatid? Kapag ikaw nagbigay ka, tapos masayang-masaya ka pag ginagawa mo yung nagbibigay ka, wag ka na magtaka, bakit ka pinagpapala ni Lord? Kasi nga, He loves a cheerful giver. Kaya pag sinabi sa Lord, tanim mo yan, ibigay mo yan. Ako bahala sa ibigay mo. Huwag kang magtaka. Kasi baka mamaya kapalit pala niyan, iPad. Yung kapatid po ng aking asawa, hindi ko naman hinihingi. Pero nagtanong po siya, ano bang gusto mong padala? Uwi po siya this December. Sabi niya, kasi ang napupusuan ko, sabi niya, kasi matagal ko na pinagpipray, kasi ang napupusuan ko ibigay sa'yo iPad Air. 32 gig. Gold. Akin po muna. Hindi, joke lang. Joke lang po. Parehas ng prayer. So sabi ko ganun, wow, sabi ko, thank you Lord. Sabi ko, dati po nung nagkaroon ng iPad si Pastor Nad, nainggit ako, holy jealousy, wow, meron ba nun? Sabi ko, Lord, ako rin. Nagkaroon po si Pastor William ng iPad. Nainggit ako, Lord, ako rin. Nagkaroon po si Pastor Emma ng iPad. Lord, ako rin. Si Pastor Cesar po nagkaroon ng laptop tsaka ng tablet din. Sabi ko, Lord, ako rin. Nagkaroon naman po ako ng laptop. Yun na nagkaroon ako. Ang hinihintay ko na lang po, yung iPad Air na ibibigay po this coming December. So sabi kong ganun. Kaya nga po sabi natin sa Ecclesiastes, everything is beautiful in His time. Paano kung pinipilit mo lahat ng bagay, di na-frustrate ka lang. Matuto po tayo magtiwala sa Panginoon at maging masayahin po nagbibigay. Kaya mamaya po, mga kapatid, maniwala po kayo. Magugulat ka lang kasi habang natutuwa ka na magbigay, yung aming pong Pastor Manny, kung kilala niyo po si Pastor Manny, magabulo yung, hi. Hello. Ako po ba si Pastor Manny? Joke lang. Ganun. Nung ako po yung minsan nagpunta sa... Uy, patay tayo dyan. Nakarecord tayo. Patay tayo dyan. So, yung aming pong pastor yun, wow. To God be the glory. May nagbigay po sa kanya ng Galaxy Tab 3. So, sabi pong ganun sa kanya, meron pong isang mayaman doon. Ito po, minsan yung pagiging cheerful natin, natuturuan din natin yung iba. So, meron po siyang Tab 3 na binigay sa kanya. Sabi niya, hindi ko naman ito magagamit eh. So, meron isang mayaman, nakakilala siya na umaten. Sabi raw niyang gano'n, habang nagpipreach siya, etong mayaman na to, hindi siya gano'n. Hindi siya open sa pagbibigay. So, close yung kanyang puso pagdating sa pagbibigay. So, sabi niya ganito, Lord, tuturuan ko tong taon to. So, ang ginawa niya, yung Tab 3 niya, alam niyo po, tinanim niya doon sa mayaman. Sabi gano'n ng mayaman, bakit mo tinanim sa akin to? Kaya kong bumili nito. Sabi po sa kanya ni Pastor Manny, kasi gusto kong turuan ka magbigay. Tapos po, after that time, yung lalaki pong mayaman, natuto po niyang buksan yung kanyang puso sa pagbibigay. Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Why? Kasi nakakita siya ng isang tao na
hindi naman pala, masarap pala na na nagbibigay, hindi lang pala tumatanggap. At ito po yung pangatlo. Number 3, be a generous receiver. Siyempre ikaw, generous giver ka, kailangan generous receiver ka rin. Ng mga mabubuting bagay na meron si Lord. Sabi nga natin dito, Philippians 4:19, my God will supply every need of yours according to His riches and His glory. Kailangan po ikaw, yung mga binibigay ni Lord sa'yo, maging generous receiver ka rin. Dapat hindi lang po ikaw yung bigay ng bigay, nakakapagod yun. Dapat matuto ka rin tumanggap. Para po sa pagpapala, para sa pagmamahal. Try nyo po, one side lang yung pagmamahal. Ano po nangyayari? Aray, may sumaaray doon sa gilid, aray. Di ba po parang ginagawa ko, bakit parang wala pa rin? Lahat ng effort ko, ikaw lang mapapagod. Pero kung ikaw nagre-receive ka rin ng pag-ibig, magiging balanse po. Kaya kailangan sa pagbibigay po o sa pagkakaroon natin ng supernatural provision, matuto rin po tayong tumanggap sa Panginoon. Lahat ng binibigay niya, yakapin mo. Salamat Panginoon, kahit maliit o malaking bagay. Dati po, sabi nga namin, ang biruan po namin, 20 pesos lang po, may magbigay sa amin, masaya na kami. Why? Kasi dating wala eh. Ngayon meron eh. And that's pagpapala. Kahit gaano kalit, kasi minsan, wow Lord, thank you. Kasi minsan matutuwa tayo pag may nagbigay si 10,000. Yes, praise God kung may magbigay. Paano kung wala? May magbigay 100. Praise God pa rin. Why? Kasi maliit o malaki, pagpapala yun. Kailangan maging mapagpasalamat po sa Panginoon. Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Woo! So, sino po sa inyo, handa kayong tumanggap sa Panginoon ngayon ng pagpapala? Pwede ba tayong tumayo lahat? Wow. Di ko alam kung ginagawa nyo dito to, pero pwede bang humanap ka ngayon ng partner mo? Yan. Partner. Pwede ka bang humanap ng partner mo ngayon? Yung hindi mo lagi nakakasama, yung ngayon mo lang nakita. Yan. Sige, partner. Hanap ka ng partner. Sige, kung wala na, okay lang yan. Pero, pag tinignan mo, parang Sony Xperia, diba? Pero pag tinignan mo, sige, yung katabi mo, yung kahawak mong kamay, pwede bang ipag-pray mo siya ngayon? Tapos mag-declare ka sa kanya ng mga supernatural na bagay lang na provision. Na magkaroon siya ng mga encounter kay Lord na yung unusual, yung katulad na may darating na kakatok, magbibigay ng laptop, hindi mo naman kilala. Magbibigay ng titulo ng bahay. Magbibigay ng scholarship. Na hindi ka naman nag-apply sa scholarship. Yung tipong mabubunot yung pangalan mo sa raffle pero hindi ka sumali. Pero totoo yung totoo. So, pag-pray natin siya supernaturally, na maranasan siya, magkaroon siya ng mga encounter ngayong week na to sa Panginoon. Supernaturally, provision. Kung may pangangailangan siya, pag-pray mo siya. Sige, let's begin to pray para dyan sa hawak mong kamay.